Kaya naitayo yan ngayon. Kaya merong swimming pool diyan sa Chocolate Hills. Ha? Wala nang takot sa gobyerno ngayon. Lahat na ngayon wala nang kinatatakot. So ayun. Kaya daw naitayo to guys kasi wala nang takot yung mga halimbawa ganito mga negosyante or So kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel. So ayun, update na naman tayo patungkol sa Chocolate Hills Resort issue ano. So ang video ito ay mula kay Showbiz Sports Fanatics. Meron itong pamagat na kakapasok lang with fire emoji. Shocking FPRRD ginulat ang lahat. Chocolate Hills ipapasara. PBBM Villar tinuro na. So since curious tayo sa thumbnail at saka sa title nito, ay panonoorin natin ito at yun, bibigyan natin ng reaction kung ano nga bang nakapaloob sa video ito, ano. So again, bago natin simulan, Showbiz Sports Fanatics, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kami na huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipino UC. So like, comment, share, subscribe. So, di na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, kakapasok lang, shocking FPRRD ginulat ang lahat. Chocolate Hills ipapasara, PBBM Villar tinuro na. Start. Famous po na Chocolate Hills, ha? Dito po sa Bohol. Aba, akalain ninyo, natayuan po ng resort. Nako. May mga swimming pool po doon. Grabe po, bawal po 'yun. 'Yun po ay labag sa deklarasyon ng naunang pangulo na si Fidel Ramos na 'yun ay protektado. No, protektado po yung Chocolate Hills na yan. Wait lang ulit. Again, Badong Aratilis vlogs naman ngayon. So, ang boses na ito ay kay Mr. Badong Aratilis. So, courtesy to him, especially support Mr. Badong Aratilis too. So, tuloy. Po talaga. Antindi po ng, ewan ko kung ano na nangyayari, no? Chocolate Hills, parang yung sinabi, sa mga hindi po alam yung Chocolate Hills, at ang alam yung, ano po yan heritage na po yan, geo-heritage po yan ng buong mundo, no? Tapos nakita niyo ba yun, yung viral video na yun na may resort na ron sa Chocolate Hills for the pair. Wala na po talagang parang wala nang batas-batas. Ano na ba? Si BBM na ba? Kaya natin yan. Sige, tayuan natin ng resort yan. Resort? Alam niyo po ba? Oo nga no. Actually, sa comment section kasi guys, dalawang presidente yung sinisisi nila kung bakit naitayo itong resort na ito. Ano? Una si ex-president Rodrigo Duterte at saka si Mr. PBBM, ang ating presidente ngayon. Kasi nga daw, itinayo kasi itong resort na ito nung era pa ni Mr. Duterte. Tapos, dito na nga sumambulat sa panahon naman ni PBBM. So, parang nag-aano sila ba na sino nga daw ba ang dapat sisihin na presidente? So, para sa akin, ewan ko kung meron bang dapat sisihin na presidente doon. Kayo, comment down nga kayo sa baba kung meron bang presidente na dapat sisihin dito. Kung maintindihan na, no? Grabe po itong ating pamahalaan. Nakakapanggigil. Nakakapanggigil po. Hindi po alam yung Chocolate Hills. Bata pa lang, siguro naman walang hindi nakakaalam sa atin sa Chocolate Hills kasi bata pa lang tayo. Nasa libro na yan eh. Pinag-aaralan na sa edukasyon yan, di ba? Yung magagandang tanawin sa Pilipinas. Yan din ang ang halimbawa natin pag ang pinag-usapan ay mga burol. Yun. No, Chocolate Hills. Yan lang po yata yung pag pinag-usapan burol, Chocolate Hills agad. Grabe po, nakita niyo na ba yung picture? Sa mga hindi pa po nakakakita ng picture, ipapakita ko po. Teka lang, baka meron dito. Dating gawin na. Ito muna, dito ko muna papakita sa YouTube. Ay yan po yung Chocolate Hills. Sabi ko parang wala nang wala nang wild west na tayo, kanya-kanya ng hero. Actually, sobrang gandang tingnan ng Chocolate Hills Like may pagmamalaki talaga natin sa buong mundo, men. Kanya-kanya na pong palusutan. Yan pong pagiging may tawag po dito sa aalamin ko lang po kung ano yung tawag may tawag po diyan sa Chocolate Hills, bakit po hindi pwedeng galawin yan, no? Anong Captain Pix Resort? Yan pong Captain Pix Resort. Hindi siya pwedeng galawin kasi protected area siya. Or nakalimutan ko rin, wait lang World's Wonder Resort na yan, no? Ito po, si President Ramos dineclare yung Chocolate Hills in Bohol as a protected area and designated as National Geological Monument and a protected landscape, no? Yan po. So, protected from the word protected. Hindi po pwedeng magtayo diyan ng kahit na no? Tama. Hindi po pwedeng basta galawin yan ng madidisforma yung Chocolate Hills mismo. Hindi pa po ako nakakarating diyan, pero yun na nga, kahit po ba sino nag-approve niyan sisisi nyo na naman kay Duterte yan. Alam ko na yan pagka 2018 pa yan. Kaya po naging issue yan. Kita nyo talagang hindi na po kayo dilawan. Marcos na na talaga kayo. Bangag na ang tawag ko sa inyo. Inaway pa yung mga supporters ni PBBM
So yun, according nga kay Mr. Badong Aratilis dito. Kasi itong si Badong Aratilis guys ay defender siya ni PRRD ano. So parang inaano niya dito na for sure sisisihin yun naman si Duterte dito. So yung mga dilawan daw, ang tawag niya na ay mga bangag na, which means bangag is PBBM. Yun nga yung tawag nila kay PBBM ano. So tuloy. Kailan po ba naitayo yan? Lintik na yan. Wala po nung panahon ni Duterte yan. Huwag niyong ano, kahit na ba ang issue nung ano kung hindi na itayo eh. Lahat kayo ang sisi nyo kay Duterte pa rin. Yun. Ugok talaga tong mga bangag na to. Bangag na tawag ko sa inyo ngayon yung mga support. Mas malala pa kayo sa dilawan eh. Kahit na po, kanino pa yan, basta ngayon natin nakita yan, huwag nyo isisi sa nagdaan. Sa tingin nyo ba, sa tingin nyo, palalagpasin ni Duterte yan? Duterte kayo ng Duterte, ngayon na nga. Ngayon nga pinapakita to eh. O nga no, kung totoo man na walang kinalaman si PRRD dito, ano kayang gagawin ni PRRD kapag natuklasan niya ito nung panahon niya, no? Comment down below nga sa baba, guys. Ngayon pinapakita, sasabihin nyo na naman, Duterte. Ang mga, alam nyo, akala nyo lusot na kayo sa mga ginagawa nyo ngayon. 2024 nakita yan, ayan o. Wala kayong katuturan lahat. Yan lang ang lagi nyong katwiran. May daga, kay Duterte pa yan. May ipis, kay Duterte pa yan. May traffic, hindi nalutas ni Duterte. Puta, lahat na lang Duterte. Meron bang issue na ganyan kay Duterte noon? Kung nalaman ni Duterte yan na may hinuhukay dyan, sa tingin nyo, ipapatuloy niya yan. Huwag kayong gumawa ng invento. Kanya na lang kayo lagi. Kaya wala kayong nakita eh. Wala nangyayari sa Pilipinas ngayon. Kaya nga ano, yun yung nakakapagduda min, bakit hindi ito umabot sa radar ni PRRD? Kasi yung ano sinabi nila dito, nag-operate ito 2018-2019, di ba? Tapos year 2022, nag-viral daw ito, pero parang naano lang, temporary close lang ata, tapos nag-operate ulit. So, bali, 2 beses na kasi ito nag-viral 2022 at ngayon. So, yun nga. Sayang lang din kung hindi na punta sa radar ni PRR dito, no? Lahat ng problema sinisisi nyo kay Duterte. Sisi kayo na sisi kay Duterte. Yun. Hindi namin nakikita yan noong panahon ni Duterte. Wala niyan. Yang mga dilawan pa, sa tingin nyo may makakaligtas kay Duterte. Ito para sa kaalaman nyo. Pag nauna si Lenny, bumagyo, nauna si Lenny doon sa lugar, naghahanap na ng nasa ng presidente. Tapos sabihin nyo na itayo yan kay Duterte, wala nakaalam, nalihim. Ginagawa niyong bubong mga tao. Yun. Ano yan? Tinakpan nila ng tinakpan nila. Gawa na kay Duterte yan, tinakpan. Huwag nyo nga kami pinagbubula. Walang makakakita niyan noon, nung panahon ni Duterte yan. Sa tingin nyo, Okay, wala nakakakita, men. walang makakakita niyan. Anong uri na kayo ng utak meron? Binabalita ko ngayon, kayo ba may kagagawan yan? Kayo yata may kagagawan yan. Kay Duterte pa yan. Kay Duterte pa yan. Yung si Duterte nga, hindi lang makita sa Bagyo, hinahanap na ng dilawan, nasaan ang presidente? Yan pang nagpatayo ng ganyan. Nako. Na-question ni Sir Badong dito kung totoo man na nagbulag-bulagan si PRRD dyan. Bakit nung mga time daw na yung mga dilawan daw, sobrang hilig mga lungkat ng mga sikreto or mga butas. Tapos ito, bakit hindi nila ito nahukay daw nung PRRD time? So parang sabi ni Badong dito na, no, wag niyong sisihin si PRRD dito. Okay, tuloy. Nag-war on drugs nga si Duterte. Panireklamo, may demanda pa. Yan pang magtatayo si Duterte. Wala na talagang katinuan. Kung ganyan po ang mga katwiran ninyo. Okay, ano po ang katotohanan? Nakita natin yan ngayon. Nakita natin yan ngayon, 2024. Ngayon lang natin nakita. Huwag niyo po kami bigyan ng mga katwiran. Siguro naman may mga eroplano na nung panahon ni Duterte o may helicopter na. Ano yan, tinago? Paano na itago nung panahon ni Duterte yan? Ngayon lang lumabas? Bilib talaga ako sa mga followers eh. Bilib na bilib ako sa inyo. Grabe. Ibig sabihin, ngayon wala silang takot. Kaya naitayo yan ngayon. Kaya merong swimming pool dyan sa Chocolate Hills. Wala nang takot sa gobyerno ngayon. Lahat na ngayon, wala nang kinatakot. So, ayun. Kaya daw naitayo to guys kasi wala nang takot yung mga halimbawa ganito, mga negosyante or mga ano ba na si BBM naman yung presidente. So, wala lang yan. Kasi siguro, kung ginawa nila ito na nalaman to ni PRRD daw ay malamang good luck. Takutan. Oo. Opo, Madam Gloria Constantino. Sabihin niyo na po na tanga kami. Tanga po ang lahat ng tao sa Pilipinas. Tanga po pati mga dilawan. Tanga po lahat. Nako. Ay pinagpipilitan daw eh. Meron na raw kay Duterte niyan. Diyos ko. Sige. Hindi na po muna natin sila papansinin at walang mangyayari. Iba na po yung pag-iisip nila eh. Ngayon po natagpuan niya. Ngayon po tayo mag-usap. Ngayon 2024. Grabe po, no?
Kung sino man po yung may kagagawan yan, hindi po nararapat yan sa protected area. Huwag nyo na po isisi. Hindi ko nga sinisisi kay BBM. Kayo naman sinisisi kay PRRD. Ang tutumbukin lang natin. Yan, sabi ni Sir Badong dito, hindi nyo yun sinisi kay PBBM, bakit isisisin nyo yan kay PRRD? So, yun nga, no, kasi ang parang mag-a-approve kasi dito, DENR, tapos yung PAMBI yata yun at yung ICC, di ba? So, parang naano lang siya guys, ewan ko kung sino yung, or may mga sinusunod din itong mga taong to, ano, or, you know, may mga, ano pa ba, kumo-control sa kanila. Pero kung wala naman, sobrang layo na kay PRD dito. Baka mga ano lang nila yan, mga galaw lang nila yan. Tapos yun nga, siguro nagkamali sila dyan na ay allow natin to. Pero malas talaga sila nung nag-viral na yung video, ano. Dito dapat DNR. Grabe kayo mag-ano, no? Grabe kayo mag-justify. Opo. Pasensya na po yung mga followers ni BBM. Kami na po nagkamali. Nako. Gawa na po yan ng panahon ng PRRD. Wala lang po nakakita. Siguro mas magandang paliwanag yun, no? Yan po ay ginawa ng panahon ni PRRD. Nakat po yan ng panahon ni PRRD. Wala po. Nailihim po sa amin sa ating. Okay na kayo ron? Nailihim po, naitago po sa mga chocolate hills. Wag naman tayong yung pambobo ng mga argumento, di ba? Wag namang ngayon po ang pinag-uusapan natin, no? 2024, natuklasan po ito. Di ba? At ang sabi po ng mga DNR, ito po katwiran ng DNR. Sabi ng DNR. Yan ba DNR? In a statement, DNR said that September 6 last year, 2023, for instance, a temporary closure order after receiving report of the operation of the Captain's Peak Resorts in what is supposed to be protected area based on proclamation of Fidel Ramos. January 22, this year po, the notice of violation was issued. Yan. As of March 13, 2024, memorandum directing Penro, Bohol Air Ariel Rica to create a team to conduct inspection at Captain's Peak for its compliance with the temporary closure order. Ang tanong ko, bakit po temporary closure order lang? Tama. Yan din yung isa sa kinagalit ng mga netizen, no? Yung temporary close order. Kasi dapat daw, nung nalaman na yan, alam na bawal, di ba? So, dapat close na talaga yan or demolish. Yun yung sigaw lang naman ng taong bayan. Ano? Kasi, yun, nasasaktan nga sila na pinapanood itong lugar na ito ngayon. Though resort siya, na ginawa siya for fun ng mga tao, pero tila yung mga tao ay hindi ito nakitaan ng fun. Like, malinaw naman po violation yan ng protected area. yun. In the first place, bakit po naitayo yung napakalaking swimming pool na yan? No? Bakit po naitayo? Ano po ang ginagawa ninyo sa DNR? Ano po ang ginagawa ninyo sa... Ano ang masasabi nyo sa video na ito, Kapanatics? Please post your comments sa baba para malaman naman ang inyong thoughts and reactions. Yun, mula kay Showbiz Sports Fanatics. Ito lang yung sports na may pagka-political, ano. So, again, Showbiz Sports Fanatics, yung original video link nasa description box below. Go, supportahan nyo yan, guys. Panoorin yung mga video niya kung gusto nyo ma-update ng mga ganitong mga video dito sa Pilipinas, like breaking news or basta kung ano mang trending dito sa Pilipinas, ano. Sobrang updated niya, man. So, yun, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag yun na rin kalimutan i-subscribe, i-click notification bell at mag-iwan ng like sa video ito. So, yun, again, kita nyo naman, guys, na itong issue nga patungkol sa resort ng Chocolate Hills, ano, ay nadawit pa nga si ex-PRRD dito. Kasi nga daw, mga time pa ito ni PRRD. So, bakit hindi daw nasolusyonan? Or yung iba pa nga nagsabi na baka meron, may kinalaman si PRRD dito, bakit naitayo ito. Gayong, sobrang ano naman talaga, men, sobrang ano daw siya na naitayo siya sa isang protected area or pinaka-restricted talaga, men. Kaya yun, ang mga netizens ay napa-question din talaga na baka daw may kinalaman yung ex-pangulo dito, ano. So ayun, nag-aano nga dito yung mga fan ng bawat presidents, ano, like ang mga fan ni ex-PRRD ay sinisisi si PBBM kasi bakit nga daw hindi ito na-actionan or ano, hindi niya na-control or hindi niya napigilan sa era niya ngayon. Tapos ang mga supporter naman ni PBBM ay sinisi naman yung administration ni Duterte kasi tinayo daw itong resort na ito noon pang panahon ni PRRD. So baka daw nalagyan, kasama daw si presidente sa nalagyan dito kaya nagpatuloy itong resort. Pero syempre meron din ng iba na neutral lang, baka nga daw DENR lang talaga yung may kasalanan dito or kung ano pa man yung mag-aaproba dun sa nasabing resort, ano.
O yun, sobrang init talaga ng usaping ito, men. Like, yun, no, kita nyo naman, damay ang dalawang presidente dito, ang past at ang present, ano. Yun kayo, ano masasabi nyo dito? May presidente pa na dapat sisihin dito? At kung ano mang opinion nyo, si PRRD ba or si PBBM ba yung may at fault dito? Or DENR lang talaga or yung nag-approve lang talaga? Baka nga daw sinikreto lang. Comment down below your opinion. Pag-usapan natin yan sa comment section. Tapos dagdag ko lang yung sinabi ni Sir Badong dito, ano na, siguro nung time na yan, may ano si Duterte na naaprubahan nga yan na hindi daw nakita ng administrasyong Duterte. Sorry naman daw, baka natabunan lang daw ng mga hills doon, ano. So parang sinabi pa nga ni Sir Badong dito na, bakit sa tingin nyo ba kapag ka nakita ni PRD yan, do you think magpo-proceed yung resort na yan? So baka nga daw yung mga nasa mababang pwesto lang yung ano, nagpapalusot dyan or nagma-magic dyan. So, yun yung I think gustong ipahatid ni Mr. Badong Aratiles dito. So, again kayo, comment down below kung ano masasabi nyo sa usaping ito and then yan, pag-usapan natin yan sa comment section. So, that's it. Filipino is